two sons, Christopher Jr., my eldest, and Christian. My two daughters, Christine and Christina, who died many years ago after she gave birth. And because of an accident, we thought her daughter died too. But luckily, she's not. And we finally found her after 22 years. I am happy to introduce my long-lost granddaughter, Carmela. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking mga paa nang marinig ko ang tawag sa akin ni Lolo. Naninibago man ako bilang si Carmela, ay kailangan ko nang sanayin ang aking sarili. Ako pa rin naman si Jasmine, pangalan ko lang ang nagbago. Huling baitang na ng hagdan nang salubungin ako ni Miguel, isa sa anak ng kasosyo ni Lolo sa negosyo. I have never seen anyone as beautiful as you, Carmela. Salubong nitong sabi sa akin. Thank you, Mr. Guzman. Mambobola ka pala? Nakangiti kong sagot. Ladies and gentlemen, Miss Carmela Holmes. Pakilala pa nang nagsasalita sa akin. Hinagkan ako ni Lolo, gayon din ni Tita Shane. You look absolutely fantastic, just like me. Nakangiting sabi ni Tita sa akin. Thank you, Tita. Saan pa ba ako magmamana? Doc Sandoval is here, so relax and don't mind him. Bulong pa sa akin ni Tita. Ako pa ba, Tita? Malaking tulong itong si Miguel para hindi ito makalapit sa akin. Pabulong kong sagot kay Tita. Ladies, mamaya na kayo magbulungan. I think Carmela needs to say something. Bulong pa ni Miguel na nandito pa rin sa akin tabi. Salamat, Miguel. Ani ko pa sa kanya. Kinuha ko mikropono at magsasalita pa sana nang bumulong muli itong si Miguel. You can use me anytime you want. I wouldn't mind. Nakangisin niyang bulong. Manahimik ka nga. Sagot ko lang at nagsimulang magsalita. Good evening, everyone. Magtatagalog na lang po ako at ako hindi pag-aanong sanay sa wikang Ingles. Paunang sabi ko na ikinatawa nilang lahat. 10 taong gulang ako nang mamatay sa aksidente ang kinikilala kong mga magulang. Ngunit hindi ako gaanong nalungkot kasi alam kong kagustuhan na ng Panginoon na sabay silang kunin sa amin ni Lola. Lumaki po ako sa hirap. Oo, salat kami sa salapi pero busog naman po ako sa pangaral at pagmamahal ni Lola Ingrid. Minahal niya ako, tinuring na totoong apo niya. Ni minsan hindi ko naramdaman na hindi niya ako totoong kadugo. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng lola ko'y wala itong binanggit sa akin. Ngunit tadhana nga naman na nagdala sa akin sa totoong pamilya ko. Ang akala kong ulilang lubos na ako'y, heto, isa palang Carmela Holmes. Ang sosyal ng pangalan ko, di ba po? Nagtawa na naman ang lahat sa uling sinabi ko. Maski ang mga tito at pinsan ko, hindi mapigilan na matawa. Lumapit ako kay Lolo sa akin tabi at niyakap ito. Pagkatapos ay saka ko na lamang ipinagpatuloy ang aking sasabihin. Good evening, everyone. Magtatagalog na lang po ako at ako hindi pag-aanong sanay sa wikang Ingles. Paunang sabi ko na ikinatuwa nilang lahat. 10 taong gulang ako nang mamatay sa aksidente ang kinikilala kong mga magulang. Ngunit hindi ako gaanong nalungkot kasi alam kong kagustuhan na ng Panginoon na sabay silang kunin sa amin ni Lola. Lumaki po ako sa hirap. Oo, salat kami sa salapi pero busog naman po ako sa pangaral at pagmamahal ni Lola Ingrid ko. Minahal niya ako at itinuring na totoong apo niya. Ni minsan, hindi ko naramdaman na hindi niya ako totoong kadugo. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng lola ko'y wala itong binanggit sa akin. Ngunit tadhana nga naman ang nagdala sa akin sa totoong pamilya ko. Ang akala kong ulilang lubos na ako'y, heto't isa palang Carmela Holmes. Ang sosyal ng pangalan ko, di ba po? Nagtawa na naman ang lahat sa huling sinabi ko. Maski ang mga tito at pinsan ko'y hindi mapigilan na matawa. Lumapit ako kay Lolo sa aking tabi at niyakap ito. Pagkatapos ay saka ko na lamang ipinagpatuloy ang aking sasabihin. But you know what? I am so proud to be a country girl. Jasmine, the strong and brave Jasmine Isidro, lives in Barrio Pag-asa.
Nagkamali po ako noon pero nang dahil sa pagkakamali na aking nagaway, wala sana ako mga anak na Jaya at Gio. Yes po, isa akong dalagang ina pero hindi ko po ito kinakahiya. Kung wala sila noon, baka wala na rin po ako ngayon sa harapan niyo at kapiling ang totoong pamilya ko. Thank you very much for coming here tonight. Enjoy the rest of the evening. Isang masigabong palakpakan ang pinakawala ng lahat. Ang ilan sa kanila'y ngayon ko lamang nakita, maliban sa pamilya ni Miguel na siyang malapit na kaibigan nila, Lolo. Nandito din syempre ang aking ama, si Fidel Yumes, kasama ng asawa at ni Carla. Present din ang pamilya ni Caleb at syempre, nandito din si Caleb. Lumapit sa akin si Daddy upang hagkan ako at batiin. My daughter Carmela, napakaganda mo anak. Sabi nito sa akin. Salamat po Mr. Yumes. I mean, Daddy po pala. Pasensya na, hindi pa ko sanay. It's okay anak, basta simula ngayon, huwag mo na akong tawagin na Mr. Yumes. Natatawa pa nitong ani. Yes po, Dada. Nagtatawanan kami ni Daddy nang lumapit ang mag-ina. Nilingkis kaagad ni Carla ang braso sa kamay ni Daddy at taas-kili akong tiningnan. Una si Caleb, ngayon naman ang Daddy ko ang inaagaw mo, Jasmine. Yeah, you are Carmela Holy, but for me, ikaw pa din ang ignorante at probinsyadang si Jasmine. Pang-iinsulto nitong nakangiti sa akin. Carla, tama na yan. Pasensya ka na iha. Hingin pa umanhin naman ang mommy niya. Magsasalita sana si Daddy Fidel pero pinigilan ko agad ito. Tumingin ako mula ulo hanggang paa kay Carla at nakangisi siyang tiningnan. Alam mo Carla, nasa iyo na ang lahat. Kasama mo mula pagkabata si Daddy at ni Caleb. Samantalang ako'y nakilala niya lang sa probinsya. Oo, tama ka doon. Pero bakit sa akin pa rin nababaliw si Caleb? How dare you? Tumahimik at hindi pa ako tapos. Sagot ko din agad sa kanya. Lumapit si Caleb sa kanya at gayon din si Miguel sa akin. Tinitingnan na rin kami ng ilang bisita pero nakangiti pa rin ako ng maganda at pigil ang sarili na sigawan siya. Hindi na ako si Jasmine, kaya mapapahiya si Lolo kapag nag-skandalo ko pero hindi ibig sabihin na magpapatalo na ako sa kahit na kanino. Mga anak, please, huwag kayong mag-away. Pigil sa amin ni Daddy Fidel. What's happening here, Carla? Tanong ni Caleb. Caleb, sabihan mo nga sa babaeng yan kung paano mo ako sinamba. Ang sabi niya kasi sa akin ay inagaw daw kita sa kanya. Maaari bang ikaw ang sumagot, Caleb? Jasmine, this is not the right place to... Kuha ko na Caleb, huwag ka na magsalita. Pigil ko sa sasabihin ni Caleb at tumingin muli sa nanggagalaiting si Carla. Itatak mo itong sasabihin ko sa sosyal mong kukote, Carla. Oo, probinsyana ako. Pero hindi ba ang tinatawag mong probinsyana at mang-aagaw ay siya palang totoong anak? Nalaki ang mga mata niya at hindi rin naman makatingin sa akin ng mommy niya. Si Daddy naman ay tahimik lang ngunit parang sumasakit na ang ulo. Ano nangyayari dito? Tanong naman ni Tita Shane nang lumapit ito. Wala naman tita. Gusto ko lang ipaalala sa babaeng ito kung sino nga ba ang tinatawag niyang mang-aagaw ng Daddy at ni Dr. Sandoval. Proud kong sagot kay tita at tumingin muli kay Carla na naiiyak na. Oops, sorry. It's a big secret pala. Ikaw naman kasi, hindi mo kilalang hinahamon mo. Ganito na lang, if you want war, then I'll give you war. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, baka umiyak ang tumatakbo at magtago sa saya ng mommy mo. How dare you! Sigaw nito na umagaw ng atensyon ng lahat. Napangisi ako at siya na mismo ang nagdala sa kanya sa kahihiyan. Yes, how dare me! Dahil lahat ng sinasabi ko ay totoo. Alam niya ng mommy mo at ni Daddy. Unang-una, Carla, ako ang totoong apo ng mga Yumes. So sa akin ipinagkasundo si Caleb at hindi sa'yo. Kaya paano mong sinabi na inagaw ko sa'yo si Caleb? Pangalawa, alam kong alam mo na ako ang totoong anak ni Daddy Fidel. So paano mong nasabi na inagaw ko siya sa'yo? Napasinghap ang ibang nakarinig ng sinabi ko pero wala akong pakialam. Sinimulan niya ako kaya tatapusin ko ang laban. Jasmine, tama na yan. Mariin na saway ni Caleb habang inaalo si Carla na umiiyak na katabi ni Daddy at mommy niya. Wow, Caleb,
Ako ba nagsimula ng gulong ito? Kasalanan ko? This is my party and she's an intruder. So, what do you want me to do? Ngayon ko nasaktan ka dahil sa sinabi ko sa kababata mo at fiancé ay wala na akong pakialam. Ginugulo niya ang welcome party ko at pinaparatangan ng kung ano. Dalhin mo siya sa kung saan mo gusto, Caleb, at wala akong pakialam pa sa inyo. Pero huwag dito at huwag ako dahil hindi ko siya uurungan kahit magsama pa kayong dalawa. Let's go, Miguel. Sorry, Dad. Maiwan ko muna kayo. Kumapit ako sa braso ni Miguel at tinalikuran sila. Nanginginig ang mga tuhod ko kaya't napakapit pa ako kay Miguel. Wow, ang tapang mo dun ah. Lalo talaga kitang hinahangaan, Carmela. Bulong pa nito sa akin. Dinala niya ako sa bakanting upuan at inalalayang mapaupo. Kasabay nito si Tita Shay na halatang masaya. I'm so proud of you, Carmela. You nailed it. Dugo ng isang holy. Sabi nito nang maupo sa akin tabi. Tita, maaari ko bang formal na ligawan itong si Carmela? Tanong naman ni Miguel. Ask her. Bakit ako? Sagot ni Tita. Manahimik ka nga, Miguel. Nakita't narinig mo na nga na may mga anak ko kay Dr. Sandoval. At ito, may paparating pa. Saway kong sabi, I know, pero hindi ko maiwasan na hangaan ka lalo na kung papayag ka. Tuluyang natigil si Miguel sa sasabihin. Nang maramdaman ko na lang sa akin tabi si Caleb, hinawakan nitong aking kamay at hinila patayo. Let's talk. Sabi nito tuluyan akong pinatayo. Dr. Sandoval, I think what you're doing right now is rude. Sabi sa kanya ni Miguel, kaya napahinto itong si Caleb upang balingan ito ng tingin. Excuse me? You have no right to interfere in our lives, Mr. Guzman. Jasmine is the mother of my children. I have more rights than you are. So find out where you belong and back off. Sabi ni Caleb kay Miguel. Sinanyasan ko na lang sila ni Tita na hayaan na kaming makapag-usap. Dinala ako ni Caleb sa sakyan niya at pinilit na pinapasok. Saan mo ba ako dadalhin, Caleb? Sigaw ko sa kanya nang pumasok ito at naupo sa akin tabi. Hindi kagad ito nagsalita ngunit dinig ko lang ang buntong hininga nito. Kung wala ka sasabihin, aalis. Tuluyan ako natigilan ng hawakan niya aking muka gamit ang dalawang kamay at siniil ako ng halik. Nagpumiglas ako't pilit siyang tinutulak. If I could kill everyone who comes near you, I would. Sweetie, I might die of jealousy. Please, come back to me. Kasabay ng pagmamakaawa ni Caleb ang tuluyang pagpatak ng kanyang mga luha. Habang patuloy akong hinahalikan nito. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Kailangan ng mga anak ko ang kanilang ama, pero nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Nagkamali nga ba ako? Naguguluhan pa ako kaya't buong lakas ko siyang itinulak at napagtagumpayan ko naman ito. Caleb, maaari bang bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip? Please, kahit yun lang. Hayaan mo muna ako sa pamilya ko sa ngayon. Matagal ako nawala kaya sila muna ang prioridad ko. Kahit yun lang, Caleb. Naniniwala ako na tadhana naglapit muli sa ating dalawa kaya hayaan muna natin na ang tadhana din ang siya magbuklod sa ating muli. Lumabas ako ng kanyang sakyan at iniwan siyang luhaan. Buo na ang desisyon kong wala muna si Caleb sa aming tabi. Naniniwala ako na may tamang panahon ng lahat at darating din ang tamang panahon na iyon sa aming dalawa. Ayan, Lola Ingrid, maayos ng bahay niyo. Mabilis lumipas sa mga araw. 5 buwan na rin ang ipinagbubuntis ko. Nandito kami ngayon sa Barrio Pag-asa. Medyo malawak naman ang lupain na ipinamana sa akin ni Lola. Kaya sa tulong ni Lola Chris ay nakapagpatayo kami dito ng bahay. Sa tabi ng bahay kubo namin ni Lola. Hindi ko binago ang design ng bahay namin. Gusto ko kasing pagpasok ko'y manumbalik sa aking alaala ang mga panahong palagi niya ako sinesermonan. Mga panahong inaalagaan niya ako at masaya kaming magkasama kahit salat sa salapi. Tanging ang bubong at dingding lamang ang ipinaayos ko at maliban doon ay wala na akong binago. Pinalagyan ko lang ng bakod ang lawak ng lupain ni Lola kaya nasa loob na rin ang kanilang puntod. Ginawa ko lang itong parang isang mausoleo. Pasasalamat ko ito dahil hindi nila ako pinabayaan. Malinaw na din sa akin ang lahat kung paano ako napunta sa kanila. Naikwento sa akin ito ni Aling Luring, ang nanay ni Ningning. Ang
Ang sabi nito'y natagpuan daw nila akong umiiyak sa daan. Sakay daw sila noon ng kanilang motor papunta sa bayan. Medyo luma na daw kaya hindi maitodo ni Itay ang pagpapatakbo. Nadaanan daw nila akong nakaupo't umiiyak. Medyo madilim pa raw at pasikat pa lang ang araw noon. Awang-awa daw sa akin si Inay kaya imbis na papunta sila noon sa bayan ay minabuti daw nila akong ibalik. Nakita daw ito ni Aling Loring kaya alam niya ang lahat. Magkaibigang matalik din kasi sila ni Inay. Wala daw kahit anong pagkakakilanlan sa akin. Nagtanong-tanong din sila noon sa bayan kung may naghahanap ba ng batang nawawala pero wala naman daw. Kaya simula noon, kinupkup ako tinuring nilang tunay na anak. Naging masaya ang mga magulang ko at biyaya daw ako ng Diyos sa kanila. May problema sa matres ang inay ko kaya hindi daw siya nagbubuntis. Medyo ilag daw sa akin noon si Lola pero nagbago daw ito nang minsan daw akong inapoy ng lagnat. Wala sila Inay noon at nagkataong lumuwas ng Maynila para maghatid ng paninda. Kaya si Lola daw ang nag-alaga sa akin at kinabukasan ay naging maayos na daw ako. Simula noon, tuluyan ang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Lola at itinuring na ako na parang isang tunay na apo. Di minsan, hindi ko naramdaman na hindi niya ako tunay na apo o kadugo. Lumaki ako sa hirap pero sagana ako sa pangaral at pagmamahal ni Lola na labis kong ipinagpasalamat. Nang dahil sa pinagdaanan ko'y naging matatag akong tao. Palaban at ipaglalaban ko kung ano ang tama. Oo, nagkamali ako noon nang minsang maibigay ko ang sarili kay Caleb. Pero sinong mag-aakala na siya pala ang daan sa pagtuklas ko kung sino nga ba akong talaga? Masakit at masarap ang nangyari sa aming dalawa pero aaminin kong kalahating parte ng buhay ko siya pala ang kasakasama ko simula pagkabata. Sweetie, nakaluto na ako. Halika na. Baka gutom na si baby. Nito sa akin. Oo, kasama ko si Caleb ngayon. Bigla na lamang itong sumulpot noong nakaraang linggo at... Flashback. Kuya, kayo na lang po magbaba ng pinamili natin. Sabi ko sa private driver ni Lolo. Kakatapos lang ng pinapatayo naming bahay dito sa Barrio Pag-asa. Ako nang bahala. Sagot nito. Jaya, halika na. Tawag ko sa anak ko. Kanina pa kasi itong abala sa hawak na cellphone. Wala itong ginawa kung hindi kuhanan ng bawat madadaanan namin. Natuto na din kasi siyang magsulat at magbasa. Tumingin ito sa akin saka mabilis na bumabat niyakap ako ng mahigpit. Mom, I love you. Paglalambing nitong sabi, I love you too baby ko. Sagot ko, tiningala niya ako at may nais na sabihin. Halika na, kung ano man yung gusto mong sabihin, sa loob mo na ituloy. Sabi ko pa sa kanya. Sasagot na sana ito nang bigla itong nagtitili sabay tawag dito ng Daddy! Sigaw niya at tinakbo ang kabababalang na si Caleb. Nanlaki ang aking mga mata at hindi makapaniwala na tiningnan siya. Baby Jaya, sabi nito sa aming anak. Kinarga niya si Jaya at pinagahalikan naman siya ni Jaya sa mukha. Mommy, surprise! Please, don't get mad at us. Imbis na sagutin ko si Jaya ay tinuon ko ang mga mata ko kay Caleb at matalim na tiningnan. Paano mong nalaman na... Natigilan ako magsalita ng maalala ang ginagawa ni Jaya magmula nang umalis kami kaninang umaga. Ibinaba nito si Jaya at nagtatakbo naman papasok sa loob ng aming anak. Sweetie, sabi pa nito habang naluluhang nakatingin sa akin, partikular sa umbok kong tiyan. Kinuntsaba mo pa ang anak mo para matuntun mo kami? Sabi ko lang at tinalikuran siya. Ayoko naman siyang palayasin dahil tatay pa din siya ng mga anak ko. At alam kong sabik na sabik sa kanya ang mga ito lalo na si Jaya. Daddy, over here! Sigaw pa ni Jaya sa kanya. Gio! Ani naman ni Caleb nang makita si Gio. Hinayaan ko na lamang sila sa labas at nag-ayos na ako ng pinamili kong grocery stock sa bayan. Ma'am, nandyan po pala si Sir Caleb? Biglang sulpot ng yaya ni Jaya sa akin tabi. Pinalingan ko siya ng matalim na tingin at nakapamewang siyang tiningnan. Ikaw ang dahilan kaya natutong anak ko sa pakikipag-chat sa daddy niya, di ba? Ma'am, naawa lang po ako sa alaga ko. Minsan po kasi, nahuli ko siyang umiiyak habang nakatingin sa picture nila ni Sir Caleb. Dahilan nito. Sige na,
Ihanda niyo na lang ang lulutuin ko. Magpapahinga muna ako. Pumasok ako sa silid upang humiga at makapagpahinga. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko pero napagod lang ako. At isa pa, wala ako sa mood kausapin si Caleb. Magagabi na nang magising ako. Mahigit 1 oras ako nakatulog kaya nagmadali akong lumabas at saktong nakahain na ang lahat. Kain na, sweetie. Ako na nagluto. Sabi nito. Ipinagilan niya ako ng upuan at nilagyan ng pagkain ng plato. Gusto ko siyang tarayan at paalisin pero hindi ko ginawa dahil nakatingin sa amin ang aming mga anak. Ayokong putulin ang masayang ngiti sa labi ng mga anak ko. Salamat. Umupo din ito sa akin tabi at sunod na inasikaso nito ang dalawa. At 1 linggo na rin ang lumipas. Hanggang ngayon, nandito pa din siya. Walang ginawa kung hindi asikasuhin kami. Hinahayaan ko na lamang ito at inaalagaan naman ang mga anak namin. Hindi din naman niya ako kinukulit kaya wala akong nagiging problema. Anong niluto mo? Tanong ko sa kanya at naupo na din. 5:00 pa naman ng hapon. Maaga kaming kumakain dito sa baryo, hindi gaya sa syudad. Tofu with mixed vegetables, less rice. Isa din ito sa ginagawa niya mula nang dumating siya dito. Binabantayan nito ang bawat kinakain ko. Doktor siya kaya alam nito makabubuti sa amin ng anak namin. Masarap sa pakiramdam na maalagaan lalo na ng tatay na magiging anak mo. Kaya nga lang, simula nang dumating ito ay hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa aming dalawa. Kain na. Umupo ito sa akin tabi at inasikaso muli ang mga bata. Tahimik kaming kumakain na magsalita itong si Jaya. Mom, can we sleep together in one bed? Please? Pagmamakaawa ng anak ko sa akin. Anak, di ba magkakasama naman tayong matulog? With daddy po. Pagpapatigil nito sa sasabihin ko. Pasimple kong tiningnan sa Caleb pero kibit balikat lang ito. Please, Mom. Pumuntong hininga ako at sumagot na lamang. Sige, para sa ikasasaya ng anak ko. Sang-ayon ko. Yay! Dad, I told you, Mom still loves you. Masaya nitong sabi sa ama. Wala ko sinabing ganyan, anak. Depensa ko agad at tumingin dito. What? Wala naman ako sinabi. Maang-maangan nitong ani. Ayoko namang maging killjoy sa kaligayahan ng anak ko kaya hinayaan ko na lang. Lumipas ang oras. 7:00 na ng gabi. Oras na ng tulog ng mga anak ko. Malawak ang kama namin kaya't kasya kaming lahat. Katabi ko si Jaya sa kanan at nasa kaliwa si Caleb. Katabi si Gio. Malikot kasi itong matulog kaya't hindi ko siya maaring makatabi. Good night, Mom. Good night, Dad. Namumungay na matang sabi ni Jaya. Night, Princess. Sagot ni Caleb at hinalikan sa pisngi si Jaya. Si Gio naman ay tulog na kanina pa. Yumakap sa akin si Jaya at maya-maya tulog na din. Hindi na ako nagsalita at ipinikit na rin ang mga mata ko ngunit tuluyang nawala ang tuko nang buhatin ako ni Caleb upang ihiga sa malaking sofa. Caleb, anong ginagawa mo? Mariin at pabulong kong ani. Pinilit kong bumangon at napagtagumpayan ko naman ito. Sweetie, miss na kita. Pwede magbati na tayong dalawa, please? Sabi nito at walang babala akong sinunggaban ng halik. Caleb! Nagpumiglas ako pero lalo pa nitong diniin ang labi sa akin. I so don't miss you, sweetie. May Carmela. Sabi nito. Natahimik ako, tinayaan na lamang siya. Nakapikit ang kanyang mata habang ang labi nito ay patuloy na gumagalaw. Hinayaan ko siyang halikan ako. Ayokong gumanti pero mukhang naakit na rin ako sa kanyang imbitasyon. Itutulak ko na sana ito ngunit may naramdaman akong basa sa aking muka. Saka ko pa lamang napagtanto na galing pala ito sa kanyang mga mata. Please, Carmela, come back to me. Umiiyak pa nitong ani. Pinakaramdaman ko ang puso ko. Naguguluhan pa rin ako pero tama ba na tiisin namin ang isa't isa? Of course, I still love him. Siya lang, wala nang iba. Mula noong mga bata pa lamang kami hanggang ngayon. Pakiramdam ko'y lalabas na ang puso ko sa tindi ng aking nararamdaman kaya hindi ko na namalayan na sinasabayan ko na ang bawat hagod at galaw ng kanyang labi. Mahal din kita, sweetie. Sagot ko, saka pa lamang nito pinakawalan ng aking labi at pinakatitigan nito. Umiiyak pa din siya at gayon din ako. Thank you, sweetie. Pangako, hindi ko sisirain ang pagkakataong ibigay mo. I love you.
Hindi pa man ako nakakasagot ay pinagdikit niyang muli ang aming mga labi pero sa pagkakataong ito ay may mga luha na ng kaligayahan na lumalanda sa aming mga mata. Panahon na siguro upang buuin ko ang aking pamilya. Kailangan siya ng mga anak ko at kahit gaano ko man itanggi na kaya ko mabuhay nang wala ito alam kong niloloko ko lamang ang aking sarili. Lumipas ang mga araw. Naging masaya ang pagsasama namin ni Caleb. Bumalik na din kami sa Maynila at masayang nagsasamang muli sa iisang bubong. Ikapitong buwan na ngayon ng aking pagbubuntis. Ngunit itong si Caleb ay nais nang maikasal kami agad bago daw lumabas ang aming pangatlong anak. Kaya heto't naglalakad na ako palapit sa kanya. Idadaos na ngayon ang garden wedding namin sa bahay ni Abuela. Nakakatawa kung iisipin dahil ako palang siguro ang ikinakasal na malaki ang tiyan. Pero sa kabilang banda, ayos lang naman sa akin. Ang mahalaga ay maikasal kami ni Caleb. Magpapakasal na lamang daw kaming muli sa susunod na taon sa simbahan. Ngunit bago kami makarating sa tagpong ito'y nakahingi na rin ng tawag sa amin si Carla. Hindi ko man siya kadugo, kapatid ko pa rin ito. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Alam kong nagmahal lang naman siya. Sakim man ang paraan ng kanyang pagmamahal ay ang importante, natanggap na nito ang kanyang pagkakamali. Narito din syempre mga kaibigan ko na sina Aida, Lorna at Fe. Si Martin at Ningning na halatang nagmamahalan at sobrang masaya para sa akin. Syempre pa, hindi mawawala ang kanyang mga kaibigan na sina Doc Anthony kasama ang asawa nito, si Doc Ricky at ang astig niyang asawa. Nagsimula ang wedding entourage. Kasama ang pamilya ko at ang pamilya niya. Mga kaibigan naming dalawa, ang aming mga anak na siyang flower girl at ring bearer at ako ang pinakahuli. Hatid ni Daddy Fidel sa kanan ko at ni Lolo Chris sa aking kaliwa na naiiyak. Naiiyak ang mga itong ihatid ako kay Caleb na naghihintay sa akin. Ang buong akala ko ikakasal akong walang ama na maghahatid sa akin pero sinong mag-aakala na dalawa pa sila ni Lolo Chris. Caleb, please, take good care of my daughter Carmela. Hindi ko man nasubaybayan ang kanyang paglaki. Mahal na mahal ko siya. Naiiyak na sabi ni Daddy kay Caleb. For me, she's not only my granddaughter but also my daughter. Carmela, ingatan mo sila ng mga apo ko. Doc, Caleb, kung hindi mo na sila makikita. Pagbibiro pang sabi ni Lolo sa kanya. I will po, Lolo and Daddy Fidel. Nagyakapan ng mga ito at saka ibinaling sa akin ni Daddy at Lolo ang paningin upang halikan ako at ibigay ang kanilang basbas. Hindi ko maiwasan na hindi maiyak. Wala pala sa tagal ng pagsasama kapag ang tatay at lolo mo ang siya nagatid sa'yo sa lalaking alam kong makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Nagsimula ang seremonyas ng kasal hanggang sa wedding vows. Jasmine, an innocent probinsyana girl, and my little Carmela, my first love, ang babaeng nakatakda kong pakasalan. Iniyakan ko noon at si Jasmine na unang nagpabaliw sa akin ng sobra. Maging sino ka man, ang mahalaga sa akin ay mahal kita. I won't promise that I'm the best husband and a father to our children because nobody does. We're still humans making mistakes. Pero pinapangako ko na hindi ako gagawa ng anumang ikasisira ng ating pamilya. I love you so much, sweetie. Caleb, wala man ako maalala sa ating nakaraan bilang ang batang si Carmela. Ay pinuno mo naman ng mapait at masayang alaala ang puso ko at isipan ko bilang si Jasmine. Pero tama ka. Ang mahalaga, si Jasmine at si Carmela ay iisa. Sa isang tao lang din tumibok ang puso ko at ikaw yun, sweetie. Mahal na mahal din kita at pangako, ikaw lang ang nag-iisang big cucumber ng buhay ko. Nagtawanan ang mga taong nakadinig at maya-mayay. Caleb, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Deklara ni Father, patunay na kami ganap ng mag-asawa. Hindi ko maapuhap ang sayang nadarama ko nang naglapat ang labi namin ni Caleb bilang mag-asawa. Yung pakaramdam na alam mo ang taong ito ang siyang makakasama ko habang buhay, maging perpekto man siya o hindi. Ang mahalaga, alam kong malalagpasan namin ang anumang pagsubok na harapin namin mula ngayon hanggang sa uugod-ugod na kaming dalawa.
Bilang si Jasmine na laking probinsya ay marami akong natutunan sa buhay na kaya kong ipagmalaki at ikwento sa mga anak ko at sana sa mga magiging apo ko. Hindi ko ito'y kahihiya dahil kung hindi ako nagkamali noon ay wala sana ako sa sitwasyon ko ngayon. Pero naniniwala din naman ako sa salitang destiny na akala ko'y sa kanta ko lang ito maririnig. Destiny ko na makilala si Caleb at magkaroon ng instant baby sa kanya at destiny rin namin ngayon, kaya kami lubos na masaya kasama ng aming mga anak at sa susunod pa kung papalarin. Hindi ko sinasabing tama magpabuntis na maaga sa lalaking hindi mo kilala. Pero kung dumating man kayo ng gaya ng sitwasyon ko, sana matuto din kayong manindigan at ipaglaban ng tama at kung ano ang mas makabubuti sa iyo at sa iyong anak at pamilya. Maraming salamat po. Ako po, si Jasmine, aka Miss Quack ng Barrio Pag-asa na nagsasabing hanggang sa muli. Caleb's personal voice. This is it. At last, my dreams have finally come true. Having my children with the woman I love. What else can I ask for? Actually, I am very much happy right now. But maybe I wish for a long life, to grow old with my wife, sending my daughters Jaya and Gio to their future husbands, seeing my grandchildren, and of course, I want to see my Gio getting married someday. I wish nothing but to have a long life. Ang makasama sa pagtanda ang sweetie ko si Jasmine ay pinaghalong mahirap at masaya. Mahirap kasi napaka-unpredictable niya. Minsan bigla na lang magagalit, minsan naman sobrang lambing. Masaya dahil mahal ko siya, maging sino man siya. At ang isa sa dahilan kung bakit ko siya minahal ng sobra ay alam kong mabuti siyang ina. Hindi niya pinabayaan ang mga anak namin kahit gaano pa siya nahihirapan. Isa siyang ulirang ina kaya napakaswerte ko na siya ang naging asawa at ina ng mga anak ko. Marami akong natutunan sa kanya. Sa mura niyang edad ay ako pa ang siyang tinuruan nito. Natuto akong maghintay, natuto akong magpakumbaba at higit sa lahat, natuto akong magmahal ng totoo sa pag-aakalang wala ng pag-asa ang buhay ko sa tinatawag nilang masayang pamilya. At syempre, natuto ako magpatawad sa ginawang panlilinlang sa akin ni Carla at ng mommy niya. Talagang hindi mo maaaring ipilit kung hindi ito akma o nakatakda para sa iyo. Gaya naman namin ni Jasmine o ni Carmela. Nagkahiwalay kami noon ngunit nagtagpong muli. Kaya ngayon, masayang masaya at bubuong muli ng panibagong alaala kasama ng aming mga anak.